30-31. Juan, Kabanatang 20, 30 hanggang 31. Gumawa rin nga naman si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nangasusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito'y nangasulat upang kayo'y magsasampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kaniyang pangalan. Yeah. I think Jesus Christ every day cast out demons, heal the sick, also they can see signs of Jesus Christ. Maaari nga po na sa araw-araw na pagmiministeryo ng ating Panginoong Hesus nang siya'y narito sa lupa, ay nagpalaya siya ng demonyo, nagpagaling ng karamdaman, at nakita nila ang mga tanda sa Kanya. Now verse 30, Apostle John said about signs of Jesus Christ. At binabanggit nga po ng talatang 30 ang mga tanda na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Verse 31, he said, these are written only 7 signs in the book of the John. You may believe Jesus is Christ and Son of God, and that believing you may have life in His name. Pero sa pamamagitan po ng mga 7 tanda na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, ito po ay magiging dahilan na para tayo magsasampalataya na si Jesus ay ang Kristo at ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Yeah, that's why we can really understand this. All the signs of Jesus Christ connect to our eternal life. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin ang lahat ng mga tanda na ginawa ng ating Panginoong Hesus ay laging konektado sa ating buhay na walang hanggan. That's why if you are not really understand the meaning, the message of the signs of Jesus Christ, it's very hard to get eternal life. Iyan ang dahilan kung bakit kapag hindi natin naunawaan yung mga tanda na ginawa ng ating Panginoong Hesus, imposible po na matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Even though Apostle Pablo, Jewish people all the time looking for signs. Also Greek people, they are also asking wisdom. At alam niyo po ba na ang mga Hudyo o mga Hebreo ay laging naghahanap ng mga tanda na gagawin ng ating Panginoong Hesus, samantalang ang mga Griego naman ay naghahanap naman ng karunungan sa Kanya. This Israel people change this living God's message, change to religion. At alam niyo po ba na mga Hebreo o mga Hudyo po ay pinalitan po nila ang mga tanda o mga tandang ito na ginawa ng ating Panginoong Hesus bilang isang reliyon. That's why all the time they are looking for sign of Jesus Christ. Kaya yan ang dahilan kung bakit binabantayan nila ang kilos ng ating Panginoong Hesus at hinahanap ang mga tanda. And then they said, please show to us your signs for believing Jesus, believing you. Kaya naman, lagi po nilang sinasabi sa ating Panginoong Hesus na pakitaan mo kami ng mga tanda upang kami sumampalataya sa iyo. But this is the meaning of the sign, the message of the sign of Jesus Christ. The cross, only cross die on the cross. Pero kailangan natin maunawang mabuti na ang mensahe po na nakapaloob doon sa mga tanda ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang kamatayan doon sa krus. Especially in the book of the John, Jesus many times he said, my time has not yet come. Time. Kaya nga po, di po ba, na maraming beses po sa aklat ng Juan na lagi po nang binabanggit ng ating Panginoong Hesus na hindi pa dumarating ang aking oras. Let's check some verses. John chapter 2 verse 4. Juan, Kabanatang 2, talata 4. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. When Maria, the mother of Jesus, asking Jesus, please, they have no wine, please help them. And at that time, Jesus said, my hour has not yet come. At nang sinabi nga po ni Maria na naging ina ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, na naubusan na sila ng alak, ang sabi po sa kanya, ang oras ko ay hindi pa dumarating. Finally, Jesus Christ changed water to wine. Pero dumating pa rin sa pagkakataon na ginawa pong alak ni Jesus ang tubig. It was not Jesus Christ to obey to his mother. Hindi po niya sinunod yung sinabi ng kanyang ina. Obey to God the Father's. Sapagkat ang kanyang sinunod ay yung iniutos sa kanya ng Ama. That's why
please you understand, when Jesus Christ changed from water to wine, he said, my hour has not yet come. What's the hour? His hour. Kaya nga po, bago ginawa ng ating Panginoong Jesus yung tubig na alak, ay sinabi niya muna doon na hindi pa dumarating ang aking oras. Ano nga po ba ang ibig sabihin nito? Already I told you, the red wine, diba, that is sign, the message of His blood of Jesus Christ. Pero maliwanag po na yung tanda na yon na ginawa ni Jesus ang tubig na alak ay kumakatawan at tanda sa dugo ng ating Panginoon. Only we can into the wedding ceremony of Lamb by the blood of Jesus Na Christ. ibig sabihin na tayo makapasok lamang doon sa kasalan ng kordero sa pamamagitan ng dugo ni The Jesus. wedding ceremony of Lamb with Lamb, that is into the Sabbath rest. Ibig sabihin, yung pagpasok mo doon sa kasalan ng kordero ay ang pagpasok natin doon sa Sabat o pamamahinga. Also, let's see John chapter 7:30. Juan, Kabanatang 7, talata po'y 30. Pinagsisikapan nga nilang siya'y hulihin at walang taong sumunggab sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Apostle John said, diba, they want to hold on Jesus Christ, but His hour has not yet come. May mga tao po na nais hulihin ng ating Panginoong Jesus pero hindi nila magawa sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. John chapter 8:20. 8:20. Sinalita niya ang mga salitang ito sa dakong kabangyaman nang nagtuturo siya sa templo at walang taong humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. All the time they want to kill Jesus Christ, but they cannot kill Jesus because not yet come, diba? His hour has not yet come. Maraming mga pagkakataon na gustong hulihin po ng mga tao ang ating Panginoong Jesus, pero hindi nila ito magawa sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang But John oras. chapter 12 verse 23. 12:23. Sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, dumating na ang oras ng anak ng tao ay luluwalhatiin. Jesus said, the hour has come, the Son of Man should be glorified. Na dumating na ang oras ng anak ng tao ay luluwalhatiin. Which means the hour, I'll crucified on the cross, that hour has already come, and then I'll be glorified on the cross. Ibig sabihin, yung oras na yon na pag maipapako sa krus ang ating Panginoon, yung oras na kung saan siya'y mamamatay doon sa krus ay dumating na upang siya ay maluwalhati. Because verse 20, there was certain Greeks came to worship to God at the feast in Jerusalem. At ang sabi doon sa 20, mayroon ngang ilang Griego na nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba. And then they came to Philip, and then Philip said to Andrew, diba, verse 22, they want to meet Jesus Christ. Sila'y lumapit nga kay Felipe at kanilang inihiling na sila po ay na makita nila ang ating Panginoon. These Greek people is not, they were not Jewish people, Gentiles. Ang mga Grego ay hindi may tuturing na Hudyo kundi sila'y mga hintil. Because by the Holy Spirit, already Gentiles, time come, diba, to accept Jesus Christ as the Christ. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ay darating ang pagkakataon ng mga hintil ay tatanggapin si Hesus Kristo. That's why when Greek people want to say to Jesus Christ, already Jesus Christ knows the time. His time, what's time? Crucified on the cross has come. Kaya naman ang ninasa ng mga Grego na magkaroon sila ng pagkakataon upang manampalataya kay Kristo ay naunawa ang mabuti ng ating Panginoong Hesus na dumating na ang kanyang oras. Also, verse 27, sabay-sabay tayo. Sa 27, sabay-sabay nating babasahin, ngayon ay nagugulumihana ng aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Jesus said, people crucified on the cross, diba? Please save me from this hour. But for this purpose, I came to this hour. Na sinabi niya nga po dito na ngayon ay nagugulumihana ng aking kaluluwa. At anong aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. John chapter 13, verse 19.
13:19. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsasampalataya na ako nga. Also says about the time, the hour of the cross. Ito po yung tunay na panahon at oras na darating na may papako sa krus. Chapter 14, 29. 14:29. Okay, we have no time. 16, only chapter 16, 20, 32. 16:32. 32. Narito, ang oras ay dumarating. Oo, dumating na. Na kayo'y mangangalat ang bawat tao sa kani-kanyang sarili. At ako'y iiwan ninyong mag-isa. At gayon may, hindi ako mag-iisa. Sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Yes. Chapter 17, verse 1. 17:1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. We did not check all the verses, but you can understand. So many times Jesus said about his time. That was the time crucified on the cross. Hindi man natin siniyasat na mabuti ang lahat ng mga bersikulo, pero sapat na po yon para maintindihan natin mabuti na yung tinutukoy niya pong oras ay ang pagkapako niya po sa krus. You see, Matthew chapter 12, Mateo 12, 38, 39. 38 hanggang 39. Nang magkagayoy, nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at sa mga pariseo na nangagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Datapwat, siya ay sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalo niya ay umahanap ng isang tanda. At hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ang tanda ng propeta Jonas. All the time that they want to see sign from Jesus Christ. Ibig sabihin, maraming beses po na hinahanap po nila ang mga tanda ng ating Panginoong Kristo. But Jesus said, but the evil, adulterous generation seeks after sign, but no sign will be given to except the sign of the prophet Jonah. Pero ang naging sagot po ng ating Panginoon sa kanila ay isang lahing masama at mapangalo niya yung mahanap ng isang tanda. Hindi kayo bibigyan ng anumang tanda, kundi ang tanda ni Propeta Jonas. Already you understand, when devil asked Jesus, guys, please, can you change it from stone to bread? He did not follow. Nakita natin na kung paanong inutusan ng Diablo ang ating Panginoong Jesus na gawing tinapay ang mga bato, pero hindi niya sinunod ang Diablo. Also, devil asked Jesus, can you fall down from mountain here? But he did not follow. At muling nangusap ang Diablo sa kanya dahil sinabi niyang magpatihulog ka at ang anghel ng Panginoon ay susugo sa iyo upang ikaw ay ingatan, pero hindi siya sinunod. Only Jesus Christ want to show to disciples sign of the Jonah crucified on the cross. Ngunit sapat na po ang nais ng ating Panginoong Jesus na maipakita ang tanda po ni Jonas sa kanila bilang tanda ng kanyang pagkapako sa krus. Because Jonah stay in the huge fish, in the belly of the huge fish 3 days, and then finally. Na kung paano nga po si Jonas ay nanatili po ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng malaking isda. That's why this Jonah sign is Jesus Christ crucified on the cross, and then from this after 3 days. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na yung tanda ni Propeta Jonas ay tanda ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Please you understand, in this last time, I think you can see many signs of the evil one in the church. Kaya nga po sa huling araw ay maaari kayong makakakita ng mga tanda na ginagawa ng masama mismo sa loob ng iglesia. If you are not be careful, you will follow to wrong signs. Kaya naman, kung tayo hindi makakaunawa, ay maaring masundan po natin ang ginagawa ng mga tandang ito. But we can get true faith through Word of God, hearing to Word of God, not science. Pero magkakaroon lamang tayo ng tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng mga tanda. That's why Romans chapter 10 verse 17, so then faith
comes by hearing, the hearing by the word of God. Kung paano na nga po na sinabi niya doon sa Roma, Kabanatang 10, talatang 17, na kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. I'm sorry because even the Berea movement, we want to show to others, especially unbelievers, cast out demons, heal the sick. Ako po'y humihingi ng paumanhin sa inyo sapagkat dumating sa pagkakataon na napinaniwalaan po natin yung itinuturo ng mga Berea na kung saan nagpapakita ng mga tanda at kababalaghan sa mga tao. Today I am not joined with Pastor Shin, because all the time he's looking for also signs. Sa kasalukuyan ay hindi na po ako nakiisa kay Pastor Shin sapagkat ang tanging nais lamang ni Pastor Shin ay mga tanda. Especially today, there's no movement, apostles movement. Lalo na po ngayon sa kasalukuyang panahon ay meron pong tinatawag na gawa ng mga apostol. They said their group, they are only true pastor, the disciple of Jesus Christ. At sinasabi nga po ng mga pastor na ito na sila lamang ang tunay na pastor at alagad ng ating Panginoon. Yeah, that's why all the time they try to cast out demons, also try to heal. Iyan ang dahilan kung bakit wala silang ibang ginagawa kundi lagi magpalayas ng demonyo at magpagaling. But when I join to them, also when I check their movement by the YouTube, they belong to devil. Pero nang ako po ay nakisa sa kanila o nakisama sa kanila at siniyasat kong mabuti ito sa YouTube, nakita ko po na kung paano ang lahat ng kanilang ginagawa ay ayon sa nais ng diablo. They are strongly demon possessed. That's why they follow to long signs. Nakita ko kung paano silang lahat ay naalihan ng demonyo kaya naman sila'y sumusunod sa mga maling tanda. Matthew chapter 24, verse 24. Mateo 24:24 sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maari, pati ang mga hinirang. Yeah. In this last time, this false prophet, false Christ, and false prophet, they want to show to us great signs and wonders to teach it. Nasa huling araw nga po ay may lilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na kung saan magpapakita ng mga tanda upang tayo ay iligaw. Yeah, because they want to deceive. They want to deceive even though the elect believers. Sapagkat ang hangarin po ng mga taong ito ay linlangin maging ang mga tinawag ng Panginoon. Second Thessalonica chapter 2 verse 9. Ikalawang Tesalonika 2:9. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Yeah, in the last day, the evil person will coming out by the devil. Nasa huling araw po ay darating po yung mga kahangahangang kasinungalingan dahil sa gawa ni Satanas. That's why many persons will follow to him because there's nearly great power, signs, and wonders in him. At dahil nahayag doon ang kapangyarihan, nahayag ang mga tanda at kababalagan, marami pong malililang at susunod sa Kanya. It is same like Revelation chapter 13. Yan din po ang nakasulat doon sa pahayag kabanatang 13. According to Revelation chapter 13 verse 1, from the daga sea, diba, one beast will coming out. Na sinabi po doon sa versikulo 1 na isang halimaw ay tatayo doon sa dagat. And then the verse 2, the dragon will give to him power and also authority, great authority. Samantalang sa versikulo 2 ay sinasabi na itong dragon na ito ang magbibigay mismo sa kanya ng kapangyarihan, luklukan at kapahamalaan. Who is dragon? Of course, devil, diba? Satan devil. At yung dragon na yon na tinutukoy dito sa talatang ito ay kumakatawan kay Satanas o ang Diablo. But this beast is from man, diba? Man. This Satan devil give man his power and authority.
Pero ang halimaw nito ay manggagaling sa mga tao at sino magbibigay sa kanya ng kapamahalaan at kapangyarihan, iyon ay ang diablo. And then verse 3 sabay-sabay tayo. 3. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay nang gilalas sa hayop. Yeah, you see, this is like as manifest, just imitate of Jesus Christ. Alam natin na yung tinutukoy po ng versikulo 3 ay ang mga gumagaya lamang sa ating Panginoong Jesus. I think by the devil, this one beast died, almost died, di ba? And then healed. At dahil nga po sa diablo na itong sinasabing taong ito ay nagkasakit at halos mamatay, pero gumawa sa kanya ang diablo. Yeah, same like Jesus Christ. Jesus Christ died from death after 3 days. Kung paano nga po ang ating Panginoong Jesus ay namatay at muling nangbuhay pagkatapos ng 3 araw, iyon ang kanyang ginagaya. Yeah, that's why according to verse 4, many persons, they worship two beasts and follow him. At doon sa versikulo 4, dahil sa ganitong pangyayari, marami mga tao ang nagsisamba doon sa dragon. Yeah, even though verse 7, they want to again to saint believers, true believers. At sinabi doon sa versikulo 7 na gusto po nilang labanan ng pakikibaka ang mga binanal o yung mga mananampalataya. Yeah, verse 8, sabay-sabay tayo. 8, sabay-sabay nating babasahin. At ang lahat ng nananahan sa lupa ay nagsisamba sa Kanya, na ang kanya-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. It is not simple problems. Maaaring sasabihin natin hindi po ito simpleng problema lamang. Even though from the Christians, believers, if they have no name in the book of the life in heaven, they'll follow, they'll worship to idols. Kaya nga po masasabi natin na maging mga Kristiyano na hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay doon sa kalangitan, ay maaari silang sumunod dito sa manlilinlang na ito. And then from verse 11, another beast came out from the land, diba? The us. At mula sa 11, may isa na namang hayop na lumitaw mula sa lupa. Verse 12, sabay-sabay tayo. Sa 12, babasahin natin, at kanyang isinasagawa ang buong kapahamalaan ng unang hayop sa kanyang panginingin. At pinasasamba niya ang lupa at ang mga nananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. This another beast who came out from the us manifest, like as imitate, like as Holy Spirit. At yung hayop na yon na lumitaw sa lupa naman, ang kanyang ginagaya ay ang banal na spirito. Yeah, you see, Jesus Christ died, but died from death by the Holy Spirit. Si Jesucristo'y namatay at muling nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And then Jesus Christ cast out demons, healed the sick by the Holy Spirit. Na si Jesucristo'y nagpalayas ng demonyo at nagpagaling ng karamdaman sa pamamagitan ng Espiritu in the last Santo. stage, but in the last day, dragon call his workers. At sa huling araw nga po, itong dragon na ito, itatawagin niya rin ang kanyang mga manggagawa. According to Revelation chapter 13, special one beast will working like as Jesus Christ. Ayon sa pahayag kabanatang 13, ay mayroong lilitaw po na bulaan na gagayahin mismo ang ating Panginoong Yeah, Jesucristo. you know, Jewish people still they are waiting Messiah, di ba? Alam niyo po na hanggang sa kasalukuyan ay hinihintay ng mga Hudyo ang pagdating ng kanilang Mesiyas. Also today, many persons they are looking for God, through God. Na hanggang sa kasalukuyan, marami rin mga taong hinahanap ang tungkol sa Diyos. That's why when they saw one beast died, and then from this they follow and worship Him. Kaya maari po na talaga na kapag dumating ang araw na yon, na kapag merong isang alimaw na muling nabuhay, ay maari silang sumunod at maniwala sa Kanya. But this one beast is not only one. Other beasts also, they will call other beasts and then helping to him. Pero hindi lamang isang hayop ang lilitaw, kundi meron isang hayop na lilitaw pa, at itong hayop na nasa uli ay tutulungan na ilinlangin ng mga tao sa pamamagitan ng unang halimaw. Yeah, this dragon and two beasts working like as God. Kaya nga po ang dragon at dalawang ito na nanlilinlang ay darating
at sila po ay lilitaw na parang Diyos. Yeah, that's why from verse 16, that the people receive the number, diba? 666. At kaya naman doon 16 ay pinipilit po ang mga alipin ito na bigyan sila ng mga tanda sa kanilang mga noo ng may bilang na 666. Yeah, which means whole world, diba? Already they believe and follow to the dragon and two beasts. Ibig sabihin sa buong mundo, maraming mga tao na po ang nanalig doon sa dragon at sa dalawang hayop. That's why if they are not deceived, this 66, they cannot buy anything. At kapag hindi po sila nagbigyan ng tatak na yon ng halimaw, hindi sila makabibili ng kahit anong bagay. That's why, please, this is very important teaching this time, in the last day. Masasabi nating napakahalagang katuruan ito sa ating huling kapanahon. Please do not looking for some special signs. Na huwag tayong hahanap ng anumang mga kakababalaghan o tanda. Jesus Christ, He did not show to us other signs, but only one sign of the cross. At wala pong ibang ipinakitang tanda ang ating Panginoong Hesus, kundi ang tanda ng kanyang kamatayan sa krus. For example, if you have power, special power, you want to show to others many other signs. Di po ba na kapag tayo may kapangyarihang taglay, maaari nga pong nagnanais tayo na maipakita yung iba't ibang mga tanda sa ibang tao. You see, especially today, the apostle movement, their group said, you can get gold in the church. Gold, Pastor? Yeah, gold. At alam niyo po ba na itong bulaan na ito na samahan ay sinasabi niya at ipinapangaral niya sa kanyang mga miyembro na merong ginto sa loob ng iglesia. I don't know it's true. They said, when you hear in our message, the gold will, from heaven will die down like a snowing. Na alam niyo ba na kapag kayo nakinig sa aming mensahe na merong papatak na mula sa kalangitan na parang mga ginto. That's why if you are not be careful, evil signs in this last time, you will follow to devil. Kaya kung hindi tayo magiging marunong at makakaunawa sa huling panahon na ito sa mga tanda na gagawin ng masama, maaari tayong malinlang. John chapter 2, in the Cana wedding place, Jesus Christ changed from water to wine. Nakita natin doon sa 1, kabanatang 2, na kung paanong ginawa ni Jesus yung tubig na alak. Yeah, this says about blood of Jesus Christ. When I shed blood on the cross, you can into my wedding ceremony by my blood. At ang binabanggit niya dito ay ang kanyang dugo na kung taglay natin ang kanyang dugo ay maari na tayo makapasok sa kanyang kasalan. Also, John chapter 4, the son of the Gentiles healed by the Jesus Christ. Na kung saan yung isang anak ng hintil ay napagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Yeah, Gentiles is about unbelievers, not Jewish people healed by the Jesus Christ. Siya po isang hintil na parang isa lamang Hudyo pero pinagaling ng ating Panginoong Jesus. Yeah, also, John chapter 5, okay, let's see, John chapter 5, verse 1 to 3. Juan, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 3. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem nga ay may isang tangke na sabi ng pintuan ng tupa na nasa wikang Hebreo tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Nasa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Yeah, the near sheep gate, diba? What's the meaning of the sheep gate? The gate of the grace. Alam niyo po ba na yung binabanggit dyan na pintuan ng tupa, ang tawag po dyan ay pintuan ng biyaya. What's the meaning of the Bethesda? The house of the grace. At ang ibig sabihin naman po ng salitang Bethesda ay tahanan ng biyaya. That's why many sick people, they are waiting when the water moving, they can be healed. At marami po ang naniniwala doon sa Bethesda na kapag nakalawkaw yung tubig doon sa isang sisidlan ay maari silang But gumaling. not many, diba? Only one. Pero hindi lamang po, hindi marami ang mapapagaling, kundi kung sino yung unang Yeah, makakaparoon. but according to verse 3, especially their blind man, name, and paralyzed, they want to heal by the water.
Pero nakita natin na mula sa versikulo 4 ay may mga pilay at may mga bulag na nais gumaling. Yeah, that's why Jesus Christ came to paralyzed person. He was healed. Kaya naman noong nilapitan ng ating Panginoong Hesus yung isang paralitikong tao, ito'y gumaling. Yeah, that day was Sabbath day. At ang araw na yon na pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus ay araw ng Sabat. Yeah, only by the Jesus Christ we can enter the rest, Sabbath. Na sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo ay doon tayo makapasok sa kapahingahan o sa araw ng Only Sabat. by the grace of Jesus Christ we can get peace. You can stay in the peace into the At rest. sa pamamagitan lang po ng kanyang biyaya ay makapamananatili tayo sa kanyang kapistahan. This John chapter 5 sign of the Jesus Christ also says about his baptism, his death. At alam niyo po ba na ang tanda na ipinapakita po ng Juan Kabanatang 5 ay ang bautismo ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin ng kanyang kamatayan. Also, John chapter 6, Jesus Christ feed many people, di ba? By the 5 bread and 2 fish. At mula doon sa Juan Kabanatang 6 ay nagpakain ng ating Panginoong Hesus na mahigit 5,000 katao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Jesus said, in my flesh, drink my blood, you have life. Sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus na kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo at magkakaroon kayo ng buhay. That's why Jesus Christ shed his blood and give to us his flesh on the cross. Iyan ang dahilan kung bakit nagbubuo ng dugo ang ating Panginoong Hesus at ibinigay niya mismo yung kanyang katawan para sa atin. Also, chapter 6, from 16, this is another sign of Jesus Christ. At mula doon sa 1, Kabanatang 6, talatang 16, ay meron naman ipinakitang tanda ang ating Panginoon. This sign is like a same Noah's Ark. At ang tandang ito ay mailalarawan natin na katulad po ng baha ni Noe. In the evening, when they are in the boat, they are so afraid because of the storming come. Na habang po sila ay nakasakay doon sa kanilang bangka na nasa dagat, sila po ay natakot sapagkat may dumating na bagyo. Yeah, but verse 21, sabay-sabay tayo. 21, malugod nga nilang tinanggap siya sa daong at pagdakay dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Yeah, very simple, di ba? When Jesus got into the boat, immediately the boat was at the land where they are going. Na nang si Jesus ay sumampa doon mismo sa bangka, ay narating nila yung lugar na gusto nilang puntahan. Which means, in the Noah's Ark, this Jesus Christ. Noah's family, they were saved by the Jesus Christ. At doon sa daong ni Noe ay makikita po natin na naroon ang Kristo na kung saan siya ang nagligtas kay Noe at ang kanyang buong pamilya sa baha. Matthew chapter 14 from 26 to 34, please check in your house. This is same signs of Jesus Christ. At doon sa Mateo 14, talata po'y 22 hanggang 24, ay mababasa po natin dyan ang katulad na talata. Only one, verse 34. Sa 34, at nang makatawid na sila, ay narating nila ang lupa ng Genezaret. Yeah, verse 32, okay, verse 32, when they got into the boat, the wind stopped. And then, after cross over the river, they came to Gennesaret. At doon sa 32 at pagkalulan nila sa daong ay humimpil ang hangin. At sinabi doon ay nakarating sila sa lupa ng Genezaret. This Matthew chapter 14, signs of Jesus Christ, only just explain to us only sign, but Jesus Christ walking on the water. At ang mga tanda na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa Mateo, Kabanatang 14, ay isang simpleng mga tanda lamang. But John chapter 16, when Jesus Christ walking, through this sign, Apostle John want to say to us, Jesus Christ is Messiah, our Savior. Samantalang doon sa 1 Kabanatang 16, habang gumagawa ang ating Panginoong Hesus, ay naisipahiwatig at ipaalala sa atin na ni Juan na siya ang Yeah, Kristo. that's why very simple, diba? When Jesus into the boat, immediately,
already named. Sapagkat kung mapapansin po natin na pagsampa mismo doon sa 1 Kabanatang 16 ng ating Panginoong Hesus, doon sa bangka na kanilang kinasasakyan, nakarating kagad sila doon sa kanilang Because pupuntahan. Jesus Christ is our Messiah, Savior. Bakit? Sapagkat si Jesucristo ang ating Mesiyas. Also, Pareho. John chapter 9, Jesus can heal the blind man. Sa 1 Kabanatang Siyam ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus ang lalaking bulag. Maybe I cannot explain to you so much because no time. Wala na pong oras kaya hindi ko po may paliwanag sa But this is also says about sign of Jesus Christ. His crucifixion on the cross. At ito rin po ay tumutukoy doon sa tanda ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan sa krus. Anyway, this blind man healed by the grace of Jesus Christ. At makikita natin na kung paanong itong bulag na ito ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Especially Jesus Christ visited him twice, not only one time. At alam niyo po ba na hindi lamang isang beses, kundi 2 beses siyang dinalaw. Especially in the second time, Jesus said, I am he, I am the Christ. Kaya naman ang sila'y muling magkita ay sinabi niya, ako ngayon na Kristo. Also, the dead man Lazarus dead from death, di ba? That is also sign of Jesus Christ. Naunawaan din natin mabuti kung paano si Lazaro ay muling nabuhay sa mga patay. Ito ay isang malaking tanda din ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. When Jesus Christ called his name, he dead from death and came out. Na kung paanong natawagin ni Jesus ang pangalan ni Lazaro, siya'y lumabas mula sa libingan. Through the Bible, you can understand purposely Jesus Christ go out, cross over the Jordan River. Sa pamamagitan ng Biblia ay maunawaan natin mabuti na sinadya ng ating Panginoong Hesus na kailangan niyang tumawid sa Jordan. Again into the Canaan after crossover. Ibig sabihin na sa kanyang pagtawid doon sa Jordan, narating niya po ang lugar ng Canaan. Because this one Jesus Christ want to say to us salvation. At ang ipinapahiwatig ng ating Panginoong Hesus sa talatang ito ay ang ating kaligtasan. Okay, I'm sorry, some more because one more, please. Okay, please. In the last day, can you protect your spirit from the other evil signs? Ang magiging katanungan na lamang po sa atin na sa huling panahon ba ay kakayanin natin maipagtanggol o maipaglaban yung ating pong mga pananampalataya sa pamamagitan na makikita nating mga tanda. Can you protect your spirit? Kaya ba nating ingatan ang ating mga spirito? Because if you are not understand this teaching, you are very dangerous. Sapagkat kung hindi natin maunawaan ang ganitong klaseng katuruan, ay magiging delikado ang ating kalalagayan. Especially that is man's mind, diba? All the time, also you want to see signs from others. Sapagkat alam ko po na ang kahinaan na natin ng mga tao ay gusto natin makakita ng mga tanda. Especially if you have many signs in your church, you can get many members. At alam natin na kung tayo po ay makakagawa ng mga tanda sa ating iglesia ay dadami ang ating mga member. In the last day, if somebody said to you, please come, let's see his sign, special sign, and then follow to him. Please be careful. Kaya po kung may magyayaya po sa inyo at puntahan natin ang lugar dito sapagkat maraming tanda na ipinapakita, huwag mag-ingat po tayo na hindi tayo Because in the Bible, Jesus Christ showed us only one sign of the cross. Sapagkat sa Biblia, isa lamang tanda ang nais pakita sa atin ng ating Panginoong Hesus. At iyan ay ang tanda ng That's why krus. when you meet that kind of person asking to him, please, you try to crucify and die and then dead from this. Kaya kung halimbawa po na may mga taong magpapakita sa inyo ng mga tanda, sabihin nyo kagad sa kanya, may ipapakita mo ba sa akin na kaya mong mamatay sa krus at muling mabuhay? And then you try to buy pako, di ba? And then try to... Mas maganda ikaw na mismo ang humanap ng pako at ikaw mismo ang magpako sa kanya. But be careful. According to Revelation chapter 13, di ba? Even though demons, di ba? Demons, this devil working same styles. Pero kailangan na maging maingat tayo sapagkat sinabi mismo doon sa pahayag na maging ang mga demonyo ay kayang gawin ang mga bagay nito. Also today, we need to be careful about Sabbath day. At maging maingat din po tayo doon sa tinatawag na araw ng Sabat. Because we are not believing
Sabbath only day, only day. Sapagkat ang paniniwala natin sa Sabat ay hindi lamang po sa araw. O anong araw? Why God asking to Israel people into the Sabbath? Bakit nga po ba hinihiling ng ating Panginoon na ang mga Israelita ay pumasok sa Yeah, Sabat? that's why Israel people they cannot work on the Sabbath day. Kaya nga po, di ba, ang mga Israelita ay hindi nagtatrabaho o gumagawa sa araw ng If Sabat. they try to work, they be killed by stone. At kapag sila ay gumawa sa araw ng Sabat, sila po ay babatuhin hanggang sa mamatay. But after they change, they become religion. They strongly really obey to Sabbath. At alam niyo po ba, nang sila po ay maging reliyon, mas lalo nilang pinaniwalaan at sinunod ang Sabat. But what's the meaning of the Sabbath? Jesus Christ is the Pero alam Sabbath. natin na yung ibig sabihin ng Sabat ay Yesu Kristo. Why God asking to Israel people day of Sabbath, keep Sabbath day? Bakit nga po ba ipinapangili ng Diyos ang Sabat sa mga Israelita? Into the death, diba? Into the death, wedding ceremony, the name, into the God's kingdom. Na sila'y makaranas ng tinatawag na tunay na kapahingahan, makapasok sa kanyang kaharian at makiisa sa kanyang But kasalan. only our Lord Jesus Christ can give to us true death, eternal life. As Yesu Kristo lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan at tunay na buhay na walang hanggan. Yeah, that's why, for example, if you have no money, no food, in that case, you can work even though in those days. Halimbawa po na wala kayong pera at wala kayong makain, pwede naman po talaga kayong magtrabaho kahit araw ng Sabat. Yeah, because we are not really you are not Jews, diba? Please, through this teaching, you understand what's the meaning of the day of Sabbath. Hindi tayo mga Hudyo, kaya naman kailangan natin unawain mabuti kung ano po ang ibig sabihin ng araw ng Sabat. Yeah, much better you keep the North Day. Kaya po mas maganda na ang ating pong tunay na ipangilin ay ang araw ng But only Panginoon. special case, diba? If you have no food, you cannot eat. How many days? No problem, even though you're working on the North Day. Pero kung halimbawa pala, hambawa po na dumating sa pagkakataon na wala ka ng kinakain at ilang araw ka nang hindi kumakain, pwede ka naman talagang maghanap buhay kahit araw ng Panginoon. Yeah, because you are not keep the day of the Sabbath. Sapagkat hindi naman natin po sinusunod yung araw ng Sabat. Yeah, Jesus Christ, He's only our peace, eternal life. Sapagkat si Yesu Kristo lamang ang ating kapayapaan at buhay na Yeah, walang it is hanggan. important you have Jesus Christ or not. At ang pinakamahalaga sa lahat, nasa iyo ba talaga si Kristo o wala? Yeah, Matthew chapter 12, verse 1 and 2. Mateo 12, 1 hanggang 2. Nang panahon iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo at nangagugutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang mangitil ng mga buhay at magsikain. Tatapat pagkakita nito ng mga Pariseo ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat." According to the religion, it's very dangerous. Sa kanilang reliyon, napakadelikado po ang hindi sumunod Yeah, sa Sabat. they can be killed by the other Jewish people. Maaari po silang patayin ng ibang mga Hudyo. But Jesus allowed his disciples to eat, get from head of the grains. Pero pinayagan ng ating Panginoong Jesus na mangitil ng uhay ng trigo ang kanyang mga alagad. Yeah, Marcos chapter 2, verse 28. Marcos 2:28. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Yeah, thanks God, because Jesus Christ is our Lord of the Sabbath. Sapagkat si Yesu Kristo mismo ay Panginoon ng Sabat. Yeah, He creates day of the Sabbath. Siya po mismo ang naglikha ng araw ng Yeah, Sabat. also, He can give to us through Sabbath, through rest, eternal rest. At siya rin po ang nakapagbibigay sa atin ng tunay na sabat o totoong kapahingahan. Yeah, that's why it is important you have Jesus or not. Kaya mahalaga po kung nasa atin ba si Kristo o wala. Yeah, okay, this is some more verse. Marcos chapter 3, verse 2 and 4. Marcos, Kabanatang 3, 3 hanggang 4.
hanggang 4. Sinabi ng lalaking tuyo ang kamay, magtindig ka. Sinabi niya sa kanila, katuwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama, magligtas ng isang buhay o pumatay. Datapat sila hindi nakakasingit. Yeah, all the time they are watching Jesus, close to watching Jesus. How? On the Sabbath day, heal the sick or not? Sa lahat ng pagkakataon ay lagi nila ang binabantayan ng kilos at gawa ng ating Panginoong Hesus, lalo na po sa araw ng Sabat, kung siya po ay magpapagaling. But even though among the 7 signs of Jesus Christ, John chapter 5, chapter 9, Jesus Christ healed the sick on the Sabbath day. Pero kung makikita po natin na sa mga tandang ipinakita ng ating Panginoong Hesus, 1 Kabanatang 5, 1 Kabanatang 9, lagi pong nagpapagaling ang ating Panginoong Hesus kahit araw ng Sabat. Yeah, because this is the meaning of the Sabbath. Luke chapter 14, verse 3 to 5. Lucas 14, 3 hanggang 5, ito ang ibig sabihin ng Sabat. At pagsagot ni Jesus ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga pariseo na sinasabi, matuwid baga o hindi na magpagaling sa Sabat. Datapat sila hindi nagsimik. At siya'y tinangnan niya, at siya'y pinagaling, at siya'y pinayaon. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo ang kung magkaroon ng isang asno o isang bakang lalaki na mahulog sa hukay at pagdakay hindi kukunin kahit araw ng Sabat? Yeah, today Jehovah's Witnesses and then 7 Church, they only keep Sabbath day. Alam natin ang mga saksi ni Jehovah at mga Sabadista ay tumutupad sa araw ng Sabat. Because they don't know about the meaning of the Sabbath. Sapagkat hindi pa rin nila alam kung ang ibig sabihin ng Sabat. Because they are strong religious men, like the same Jewish people. At nananatili po silang reliyosong tao na katulad ng mga Hudyo. Yeah, that's why please you check John chapter 5, you understand why Jesus Christ died on the cross. Because they said you are not keep the Sabbath day. At kung mababasa po natin doon sa 1 Kabanatang 5, ikay karapat-dapat na mamatay sapagkat hindi mo ipinapangili ng araw ng Only Sabat. 1 verse 18. 18. Dahil dito nga lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman ng kanyang sariling Ama ang Diyos, at siya'y nakikibantay sa Diyos. Yeah, Colossians chapter 2, 16 and 17. Kolosas, Kabanatang 2, talata po 16 hanggang 17. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino na mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Old Testament times, the food and drinks, also festival, moon or Sabbath, that is shadow of Jesus Christ. Maliwanag na sa lumang tipan, anuman ang mga tungkol sa pagkain o tungkol sa pag-inom o tungkol sa kapistahan ay anino po ng ating Panginoong Jesus. Yeah, but the substance, reality is Christ Jesus. According to verse 17, substance is of Christ. Pero maliwanag po dito na tinutukoy ng 17 na ang katawan ay kay Kristo. Yeah, katawan, di ba? The body meaning of the substance is body. Body is the Christ. Ibig sabihin yung katawan noon ay si Kristo. Yeah, which means reality, true meaning, true reality is Jesus Christ. Ibig sabihin ng katotohanan ng Sabat ay tunay na si Jesus Yeah, Kristo. these Old Testament times, day of the Sabbath, festival, moon, other food and drinks, that is shadow of Jesus Kaya Christ. nga po yung sa lumang tipan na tinutukoy pong kapistahan, pag-inom, pagkain at araw ng Sabat ay tungkol kay But Jesus Kristo. reality, di ba? Reality, true one, reality, the Lord of the Sabbath, Jesus Christ came to us. That's why you are not belong to day of the Sabbath. Siya po yung kaganapan at siya ang katotohanan ng Sabat. Kaya naman hindi na po tayo kailangan sumunod pa doon sa kautusan ng Sabat. If you want to join, like as Jehovah's Witnesses or Seventh Adventists, you are belong to the religion, not Jesus Christ. Kaya nga po kung tayo matutulad din doon sa ginagawa ng mga saksi ni Jehovah o Sabadista, ibig sabihin, hindi po tayo tunay na mananampalataya kundi tayo reliyon. They are belong to only
shadow of Jesus, not Jesus himself. Nga sila nabibilang lamang sa anino at hindi po sa katotohanan na si Yesu Kristo. Yeah, like I said, after you married, you want to sleep with your wife, di ba? Or husband or wife. Di po ba, kapag ikaw ay nag-asawa, syempre gusto mo nang makatabi yung iyong naging Yeah, asawa. but if this, like I said, image of your wife, you want to sleep or stay with the image, the like idols. Kung tatanungin po kayo, ano po ba ang gusto ninyong makatabi? Yung tunay na asawa ninyo o yung larawan lang ng asawa ninyo? Please be careful about day of the Sabbath. Kaya po, magiging maingat tayo sa araw ng Sabat. In this last time, be careful about signs in the church. Nasa huling araw ay kailangan pag-ingatan po natin ang mga tanda na ating Also, makikita. please be careful of religion, like keep the only day of the At Sabbath. maging maingat din po tayo sa iba't ibang klaseng reliyon na kung saan iginagalaw ang araw ng Yeah, Sabat. we worship Jesus Christ on the most day because Jesus Christ is owner, master of the Sabbath. Na sinasamba natin ang ating Panginoon sa araw ng ng ating Panginoon sapagkat siya mismo ang Panginoon ng Sabat. We are not belong to shadow of Jesus. Merely we are belong to true Jesus Christ. Hindi tayo kabilang sa anino ni Jesucristo, kundi kabilang tayo sa katotohanan kay Kristo. That's why in this last time, please keep your spirit, your Kaya naman life. sa huling araw na ito, sa huling panahon ito, kailangan natin pangalagaan ang ating spirit. Okay, this time, my soul of all things. Oh my soul, overcome. At tayo po'y sama-samang manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ang aming Diyos, tunay nga po, 우리에게 nagpapasalamat sa 아버지, 우리가 종교를 따르지 않고 오직 예수 그리스도를 따르게 하여 주시옵소서. 아버지, 우리가 오직 하나님의 사인을 믿을 수 있도록 오직 십자가의 사인만 예수 그리스도의 사인 못 받으시면 믿도록 주여 도우시고 역사하여 주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 우리를 지켜주시옵소서. 주여 도우시고 역사하여 주시옵소서. mga buhay. Kaya naman, Panginoong Diyos, sa araw na ito ay nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ang tunay na nagpakilala. Ikaw mismo ang tunay na nagpaunawa ng mga bagay na dapat po naming malaman, mga bagay na dapat po naming panaligan upang mapangalagaan ang aming mga spirito sa huling kapanahunan. Kaya tulungan mo kami, Panginoong Diyos, at hayaan mo na ang buhay po namin ay lagi pong nakatunghay at lagi pong nakalaan at lagi pong nakasentro sa katotohanan inihayag mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po aming Ama. Inaangkin namin ang lahat ng bagay nito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. So, tapos na po yung ating session, pero hindi pa tayo pwedeng kumain sapagkat sabi po dito sa message, 6 p.m. pa po yung dinner. Ibig sabihin, nagluluto pa lang yung ating mga cook. Busog pa naman po kayo, di ba? Parang hindi. Parang gutom na kayo dahil sa panahon. Amen po ba? Pero sabi niya dito, wala pang ready na food. Di ba? So wag natin pilitin, baka kumain na naman tayo ng hilaw. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras ito at umawit tayo sa Panginoon. Tanggalin natin ang gutom. Hallelujah! Parang gutom na kayo. Praise the Lord! Napakabuti ng Diyos sapagkat napakabuti ng ating Diyos sapagkat we're almost done. No? Isang araw na lamang po, and tomorrow we have one session in the morning, and after our session will be games and church presentation. Amen. Yun po yung gagawin po natin bukas. Games and presentation. Baka manalo po kayo ng isang rep, isang TV, house and lahat. Amen. Naka-prepare na po. Naka-prepare na, di ba? Naka-prepare na, di ba? Nandiyan na ba yung titulo? Hallelujah. Isang kapatiran po natin, bago po tayo umawit sa Panginoon, isang kapatiran po natin, nagpatotoo siya sa akin. May ginawa po siya sa Panginoon. And
They have committed something for the Lord. They gave it to the Lord. And napaka-importante po nun para sa kanila. Kaya ako rin, nagdalawang isip, sinabi ko sa kanila, bakit ibibigay nyo yan? Pero sabi nila, sinabi ng Panginoon ito sa amin, ibigay namin. Ipinatotoo niya na after a week, amen po ba? It was provided. God is good. Hindi tayo natatakot na gawin ang lahat ng bagay para sa Diyos. Alam niyo po, yan yung mensahe namin last Sunday sa main church. Kapag may willing in mind ka, kung ano man ang gusto mong gawin sa Panginoon, kailangan hindi ka napipilitan. Kailangan hindi mo gagawin ito dahil inutusan ka. Pero gagawin mong isang bagay dahil gusto mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto mo bang magpuri sa Panginoon? Gusto mong ibigay yung pagsamba at pagpupuri mo sa Panginoon, give it all your best. Hallelujah! Huwag mong hayaan na yung puso mo nakawin ng sanlibutan o nakawin ng anumang gawa ng dyablo. Hallelujah! Hayaan mo na yung puso mo laging nakatunghay at laging nakatuon sa Panginoon. Hallelujah! Kaya hayaan po natin na yung puso at isipan natin, ibigay natin sa Panginoon. Bigyan po natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Amen. At habang umaawit po tayo, yung kagalakan, wag niyong alisin sa puso ninyo. Dahil habang nagagalak tayo, nagagalak din ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Hallelujah! Kay buti ng Diyos sa iyo.
na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita itatatag, pagkat sa piling ko'y lagi, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang hallelujah! O habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman pagkat sa piling ko'y langit, Panginoon. Ang puso ko ay umaawi sa pagpuri sa ating Diyos. Alam mo, ang puso ko ay umaawi sa pagpuri sa ating Diyos. Tatayo tayo at hallelujah! Sa pagpuri sa ating sabay-sabay. Tatayo tayo, tatayo tayo. Sa pagpuri, ang puso ko ay sa pagpuri sa ating Diyos. Sabay-sabay, ang puso ko ay umaawi sa pagpuri sa ating Diyos. Iinda kita, iinda kita. Lundag-lundag, iinda-inda. Sa pagpuri sa ating sabay-sabay. Iinda-inda. Lundag-lundag, iinda-inda. Sa pagpuri, ang puso ko, ang puso ko ay umaawi sa pagpuri sa ating Diyos. Ang puso ko sa pagpuri sa ating Diyos. Sasayaw! Sasayaw! Sayaw! Kakaway-kaway! Sasayaw! Sayaw! Sa pagpuri sasayaw! Kakaway-kaway! Sasayaw! Sayaw! Sa pagpuri may ganda, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awi, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpala niya. Hallelujah!
One pa, sabay-sabay. May gala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso. Andyan niya ay kapayapaan. Andyan niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagod. Masasalamat at ang ng pagsama ay para lang sa Kanya. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Sabay-sabay! Oh, shake your body! Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your hands, sabay-sabay. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. In the name of shake your shoulder, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your head, hallelujah. Shake your head, hallelujah. Shake your head, hallelujah. In the name of the Lord. It's a great thing to praise the Lord. And it's a great thing to praise the Lord. And it's a great thing to praise. Sabay-sabay forward. Walking in the light of God. Sabay-sabay. And walk, walk, walk. Backward. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light. It's a great day. It's a great thing. It's a great thing to praise the Lord. And it's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. In the left side. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, walk, walk. And walking in the light. It's a great thing. It's a great thing to praise the Lord. To praise the Lord. To praise the Lord. Walking in the light. Forward! Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk. And walking in the light of God. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. For the joy of the Lord. The joy of the Lord.
laging nagtitigayan ang buhay ng Kristiyano ay nagtitigayan, 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 laging nagmamahalan ang buhay ng Kristiyano ay nagmamahalan, amen, nagmamahalan. Laging nagmamahalan ang buhay ng Kristiyano ay nagmamahalan, nagmamahalan, nagmamahalan. Laging nagmamahalan. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to, He taught me how to sing a song. He taught me how to. Sabihin naman natin, wag lang yakap. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Amen. God is good. God is good. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how. He taught me how to. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. Sigaw naman po natin, I love PSJC! Sabay-sabay nga po tayong gumaway para sa Panginoong Diyos! Di po ba napakabuti ng Diyos? Ano, nagugutom pa ba kayo niyan? Hallelujah! I'm free to be the servant of the Lord. Bigyan natin ang pinakamalakas na palakpak ang aming Diyos Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Ikaw ay masaya, ako ay masaya, tayong lahat ay masaya. Ikaw ay masaya, ako ay masaya, tayong lahat ay masaya. Itaas ang kapal at ikaw ay kawal, ikemot ang baywak at ilikot. Itaas at ikaw ay kawal, ikemot ang baywak. Sabay-sabay! Ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Itaas ikemot ang baywak.
Kristyano. Tayong lahat ay Kristyano. Amen! Ikaw ay Kristyano. Sabay-sabay! Itaas ang kamay, ikembot ang mawa at tulikod. Itaas, ikembot ang mawa at tulikod. Itaas ang kamay at tulikod. Itaas, ikembot ang mawa at tulikod. Hallelujah! See you on our worship service this coming 7 o'clock in the evening. Itaas at ikaw ay kaway. Kaya at ikot, itaas at ikaw ay kaway. At tulikod. Hallelujah! Sabihin nga natin sa katabi natin, I love you because you are PHJC. Itaas ang kamay. Ang lawas ito. I love this family of God. So lost, they needed into us. They taken me into the house, and I'm so glad to be a part of this great family. Sabihin natin, I love this family of God. I love this family of God. So close. They needed into us. They taken me into the house, and I'm so glad to be a part of this great family. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, mahal kita. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalagayan mo sa Panginoon. Itaas ang kamay, ikembot ang may at tulikod. Itaas ang kamay, ikembot ang kaywa at tulikod. God bless everyone! God bless everyone! Hallelujah! Sumigaw tayo! Hallelujah! Praise the Lord! Good night! Siguro, nakahanda na yung